Pray. Amen. So makapaglingkod ang atong mga beloved nga mga alagad sa Ginoo diri sa atong barangay. Now, ang akong ipadangga sa inyo nga mensahe is mahitungod sa character. Character kinaiyahan or batasan. Matod pa ni Stephen Covey, I am convinced that 90% failures in life are character failures, not ability failures. Ingon siya. Ingon siya, convinced ko nga ang kapakyasan sa kinabuhi sa tao, ang dako jud nga kalambigitan ang character failures, not ability failures. Which, makaingon ta nga, mura jud. And biblically na agyapon na, kabalo man ta si Lucifer, is kanang siya ang pinakagwapo nga mga archangel sa langit. Siya pod ang tagaan og task diya sa pagsimba pagdaig si Ginoo dito sa trono sa grasya. Si Michael, kuan man siya, warrior man. Si Gabriel is messenger, siya is the worshipper. Basta diyang nag-turn na og bad ang iyang character. He wanted to become more than God. Kay kung mausap na itong kinaiya, mausap na po ang atong sinultian, tinanawan, ang tanan mausap. So, ingon po sa Isaiah chapter 14, verse 14, isa nga giingon ni Lucifer, I will climb to the highest heavens and be like the Most High. Gusto siya taas na posisyon, nga mulabaw pa sa iyang Ginoo nga naghatag ng posisyon. Kanang character nga gusto ta mo taas nga kita ipataas without waiting the right time, it's not a good character. It's a bad character. There's a right time for us to be promoted, for us to be exalted. So kung dili matarong atong character, dili tarong atong character, it can create failure and it can create trouble. Yes. So mao na ang gingon sa Bible nga si Lucifer, blessed kayo siya sa tanang mga angels o archangel. Pinakagwapo daw siya. Pinakagwapo, talented siya. Unya dili na siya maglakaw-lakaw. Kay dito ra gid siya sa throne of grace sa Ginoo. In the book of Isaiah and even in the book of Revelation. Pero sa dinig tukar na ang iyang dili maayong batasan. Nautro na siya og lain na ang iyang paglangtaw, lain na iyang mga sulti. Isa na siya nga I will climb, isa nga I will gusto niya. Kay gusto siya mulabawan. Again, balik ko na ko Isaiah 14:14, I will climb to the highest heavens and be like the Most High. Gusto ko musaka sa pinakataas nga kalangitan ug gusto ko mahisama sa labing gamhanan nga Maong Dios. And then in verse 12, I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. Gusto gid siya ibayaw para mahimo kuno siya nga maghimo siyang trono ibabaw sa kabituunan sa Dios. Ug unsay ending sa iyang bad character, iyang gusto nga mahitabo gilabay sa dinis kalibutan. Ito, na failure siya, nahimo siyang napakyas sa iyang tinguha tungod sa iyang bad character. So we as the employees, the servants of God in our barangay, as we apply the good character, we can be like lights shining brightly, can help the environment to shine and create good atmosphere. Diba? Yes. Pero ato gani ipatigbabaw ning atong kinaiya nga murag ipalusot, ipagawas na atong sungay kay tungod sa garbo, dili jud maayo. Diba? Kung atong kauban maayo kinaiya, atong head maayo kinaiya, kanang inspired ta mo trabaho. Diba? Inspired ta mo trabaho, malipayan ta mo trabaho, ganado ta mo trabaho. Tungod kay the atmosphere is good, no toxic. No toxic people around. Na kung kitang tanan mo pinataasay og sungay, wala joy kalinaw, wala ko'y kalipay. Walay ka lampusan. Amen. God is teaching us the good values for us to live peacefully, successfully, and joyfully. So as we apply the values that God has teaches us, we
we are all successful in all our endeavors in life. In all departments, if we all apply that, wala kita tayo gubot. Wala tayo masumbong sa lupon. Lo, sa magkapuliki, may dito padagang, kay mura grabe naka-tension ang mga tungkol sa karakter. Nga, dili maayo. So, kitang tanan na aman tay pride, pero ilugar na to para nga, dili ta mahimong toxic Amen. sa atong palibot. O, kita malipayon o maninawon, ano sa natong gusto. Di gid bugat ang tanan kung kitang tanan mag-apply og good character. Isa gina nga ti mailahan nga dili maayo itong kinaiya. Kanang magpakaroon doon jud ta nga labaw ta bisag dili unta. Ingon sa Biblia magpaubos tang tanan kitang tanan magpaubos nga walay kahiubos. Aron nga walay masakitan ug walay mahimong gautan. Let us pray. Oh, glory to God. Thank you so much for your words that you have given us this morning, Lord. Help us to be good people in the sight of men and before your sight, O Lord. Cover us with your precious blood. Wash all the things that needed to be washed in our lives, the pride, the envy, the jealousy, the bitterness, the hatred, the agony. Ikaw wash out sa tanan, Lord. Kaya ikaw lamang ang makahinlo, Ginoo. Continue to rule and reign in our hearts and our minds, O God. That your name be exalted and we can bring peace in our environment. We can be that light shining brightly, O Lord God, bringing good atmosphere, good vibes to the people around us. Continue to bless our barangay. That your name be honored and be glorified. Cover us all with your precious blood and protect us from evil people and evil spirit, Lord. Bless and guide all our leaders from our beloved Jantan Captain, Jantan Lim, O Lord God, the head of this barangay. Continue to guide him, protect him, lead him to the right path, to the right decision and action in everything that he does, as well as our barangay council, O Lord God, and the department heads, Lord. We pray that you will continue to bind them all together for the success of our barangay and for the peace and joy for everybody. We thank you for granting our prayers, O Lord God. In Jesus' mighty name we pray and everyone will say,